my beloved Boss Mike Cervera. Sa dami ho ng tao, napanood nyo naman siguro. Opo halo-halo na huron ang hiyawan ng tao. Mga kababayan, marami rin ho mga DDS na nagpunta, inaabangan yung kanilang pambato. Kahit anino mga kababayan, hindi nakita. Hindi nakita eh. Tapos mga kababayan, natapos na nga ho yung mga unang mga laban. Abay mga kababayan, si General Torre na ang huli. Nako, mga kababayan, yung kalaban nagtago eh. Nagtago sa Singapore. Binigo, mga kababayan, binigo yung mga DDS na nando doon. Nando nga yung mga vlogger nila eh. Kinover yung pagiging tagumpay ni General Torre, no? Yan, mga kababayan. Di ba, no? Sabi rito ni Legend, kitang-kita ko kung gaano kasaya kagabi. Kagabi ba yun? Kanina ho yun, kaninang umaga po, So kahit umuulan, mga kababayan, talagang dagsaan tao. Kita nyo, nakalikom po, mga kababayan, ng 360 na peso. Doon lang ho sa ticket yun. At mga kababayan, 16 million. 20 million, kulang-kulang, humigit kumulang na 20 million. Yung pong kinita na ang magiging benepisyaryo ay ang Red Cross at DSWD. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, eto na. Mga kababayan, nung nandun na ho mga kababayan, nakita natin yung mga DDS na ilan. Hi, hello. Alam nyo naman tayo, di po ba? Di naman tayo tulad nila. Kapag meron po silang nakita na mga DDS, na mga BBM, vloggers, sa kanilang mga ginagawa, anong ginagawa nila mga kababayan? Di ba? Inaaway, tinataboy. Tama po ba? Yan ang kaibahan ng mga matitinong tao. Kapag ikaw, BBM vloggers, o nasa event ka, na alam mo naman na sumusuporta sa gobyerno, mga kababayan, walang ganyang gagawa sa inyo, mga kapwa naming mga kapwa naming mga Pilipino. Kayong mga DDS, welcome kayo. Pero hindi nyo ba naisip na tuwing kami ay pupunta sa inyo, anong ginagawa nyo? Binabastos nyo, pinapalayas nyo, minumura nyo. Hindi namin gawain yan dahil kami matitino. Ano ang ibig ko sabihin dito? Yan ang isang halimbawa ng isang mga bobo, tanga at profesional na tao. Yan. Di po ba? Diyan nyo na ho makikita mga kababayan ng kaibahan. Doon pa lang, Doon pa lang. Yung pong mga vloggers nila, yung pong mga taga-suporta nila, abay pumunta ho ron, nag-aabang. Ano hong ginawa natin mga kababayan? Dahil sibilisado daw tayo, sabi ni Catherine Galpo, abang winelcome natin. Binati natin. Niyakap natin. Di po ba? Ganun kasi dapat. Hindi porke tayo ay magkaiba ng paniniwala, ang gagawin natin, aawayin na lang natin ang aawayin. Di ba? Kayo, kita nyo, di ba? Anong ginawa nyo kay Takero nun? Anong ginawa ninyo? Di ba? Pinagtabuyan nyo, minumura nyo, galit na galit kayo. Kasi mga bobo, tanga kayo! Doon ginanap sa Rizal Coliseum. Pangalan pa lang, bayanin-bayani na. Paano naging bayani kung mukhang baboy ka? Panglaloma lang kayo, Di ba, no, mga kababayan? Yung mga vlogger nila, ako na lang lalaban. Ako na lang lalaban. Huwag na si Basti. Parang si Digong na si Digong. Hindi nga ho. Hindi ho ito parada ng lechon sa Laloma. Tagisan ng mga makabagong bayani sana. Kaso wala eh. Tapos inaantay namin kasi nandoon si Chris Ulo. Pwede na silang sumalang, bago pa si General Torre. Kaso wala naman dumating na mga baboy eh. Mga kababayan,
Siguro, ang akala talaga nila ay labanan ng ng lechon. Kaya nandoon siguro sila sa La Loma. Hindi nila alam ang laban doon sa Rizal Coliseum. Anyways, mga kababayan, ito na. Mga kababayan ko, baka naman makalimutan nyo pang mag-like, ha? Baka pwede, isang like naman dyan. Isang like lang. Ito na. Puntahan na natin ang nakaraan. Ang nakaraan na pagbabanta ni Baste Duterte. Noong una, mga kababayan, makikita nyo ang tattoo niya. Buong-buo pa. Bandang huli, wala na. Binura na. Ito na. Sa pananaw yun eh. Kita nyo, ito mga kababayan ha. Ito ho yung mga paghamon ni Baste. Na ang muka mga kababayan ay akala mo tunay na lalaki. Na ngayon mga kababayan ay pinagpepiestahan ngayon sa social media sapagkat mga kababayan punong-puno ito ng pangantsaw dahil sa hindi niya pagdalo sa kanyang mismong hamon. Yan po yun ha. Baste, game. At saka may kaso pananaw yun eh. Think about it. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, arap kung makaya, bita. Kita nyo mga kababayan, ano sabi? Kung suntukan tayo, kaya kita! Yan po mga kababayan, yung una niyang litanya. Dumaan ang mga araw nung nakikita niya na nag-iinsayo etong si General Torre na kahit sa ilalim ng pag-ulan, talagang porsigido yung pag-iinsayo, pagja-jogging para lumakas ang alin. Resistensya. Mga kababayan, naduwag mga kababayan. Para po bang baklang, alam niyo yung kulang na lang bumalik sa kanyang, bumalik sa sinapupunan ng nanay. Sa sobrang takot, mga kababayan, tumakbo papuntang Singapore. Yun po yun, yan. Yan po yun nangyari. At sumunod pa dyan, mga kababayan, eto na. Dahil sinagot nga ni General Torre yung kanyang hamon na, sige, laban ako! Ganapin natin ng maayos. At dahil nandyan naman, magbenepisyo na yung ating mga kababayang na biktima ng bagyo. At ng pagbaha. Di po ba? Yan, para maging makabuluhan. Eka. Ngayon, mga kababayan, sabi ni Baste, mga kababayan, meron ka pang paganyang-ganyan? Palibasa, mga kababayan, alam nyo naman ang pag-uugali netong mga ito. Sabi ko nga kagabi, mga kababayan, yung style na ganyan, kumita na yan sa tatay niya. Nabudol na ang sambayanan ng tatay mo. Kaya hindi na uubra yung paganyang-ganyan na kunyari ginagaya ang estilo ng tatay, Wala na, Baste. Wala kang originality. Kahit patatay mo, sasampaling ka ng harap-harapan Sa ganyang style mo, naku, Baste. Malabo. Baka kahit ako kalaban mo. Saan? Tumakbo kang presidente, tatakbo kang presidente, ako mananalo. Bakit? Boss Mike? Tingin ko naman na mas matalino ako rito. Sa totoo lang, kung hindi lang sa tatay niya na magnanakaw, hindi naman magiging mayor yan. Di ba ba? Hindi po tulad natin mga kababayan. Mula sa pinakamahirap na buhay, bago natin naabot kung anong meron tayo. Eto mga kababayan, lahat na lang mga kababayan, ultimo hotdog, sinusubo sa bibig neto. Diba mga kababayan? Ultimo hotdog, sinusubo sa bibig neto. Hindi na ho sanay. Saan? Sa kung anong totoong buhay. Bakit? Puro, lumaki sa mararangya. At sa sobrang busy ng ama sa pagnanakaw at katarantaduhang ginagawa, napabayaan yang magkakapatid na yan. Hindi natuto ng magandang aral.
Sabagay kung ano naman ba ang ituturo ni Digong na magandang aral sa mga yan. Di ba? Walang maituturong magandang asal si Digong dahil si Digong mismo, mga kababayan, yung lumalabas sa bibig at yung nasa isip, puro laging kasamaan. Di ba? Yan po yung paghahamon ni Baste Duterte. Ulitin lang natin. Ito na. Yan na. At saka may kaso ka na ngayon eh. Think about it. Gusto mo harasin ako, harasin mo lang ako. May nangaharas ba sa'yo? Hinaharas ka ba ni General Torre? Kayo nga tong salita ng salita eh. Di po ba? Kayo nga yung tira ng tira kay General Torre. Wala ngang ginagawa yung mama sa inyo eh. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, aram kung makaya, bitas. Kita mo, ikaw sa'yo galing mismo. Kung magsuntukan tayo, kamo, di ba? Kaya kita. Di ba? Yan po yung mga bigkas niya eh. Tapos ngayon, pinapalabas, si General Torre na ngayon yung naghahamon. Di mo ba? Pa-victim na po siya, sabi ni Catherine Galpo. Ito na. Ganun lang. Tama-tama dahil marami ang... Ayan, mga kababayan, nung sinagot siyang ganyan. Ito na ha. Tama-tama, sabi ni General Torre. Tama-tama dahil marami ang nasalanta ngayon ng bagyo at baha. Maybe we can use this moment or this opportunity for to raise funds. Ano mga kababayan ko? Gamitin na daw natin at natin. Samantalay natin tong pagkakataon na ito. Sige, tanggapin natin yung hamon, para magbenepisyo yung marami nating kababayan na mga nasalanta ng pagbaha. Kita nyo? Yan po ang totoong mayroong laman ng ulo. Yung pong mga ginagawang may makabuluhan, hindi ho yung mga walang saysay. Tulad po mga kababayan ng pananaw ni Baste Duterte, si Barbie. Yung kanyang pananaw mga kababayan, suntukan lang tayo, wala nang charity. Walang gloves, ganyan. Basta suntukan lang tayo. Kita nyo yung pag-iisip, malayong malayo. Di po ba? Kayo mga kababayan, saan kayo kakampi? Saan kayo papanig? Sa taong nag-iisip ng mas mabuti sa nakakarami? O sa taong iniisip lang yung sama ng loob? Para makaganti? Wala, mga kababayan, mahina. Mahina ang ulo ni Baste. Kaya nga mga kababayan, huwag na kayong magtaka kung talagang ang sigawan at ang grabing sikat ngayon ni General Torre. Ibang klase. Kaya nga mga kababayan, habang nandoon kami, sigawan ng tao. General Torre, pwede ka nang magpresidente. Di po ba? Ibang klase. Sikat na sikat ngayon ang Mamang Ire. Tuloy. Charity boxing match. Ayan, charity boxing match. Yan ang tugon ni General Torre. Hindi ho kondisyon yon. Ulitin lang natin, ang paghamon ay galing kay Baste Duterte. Hindi din Kaya, Chief PNP. Kay Baste, mga kababayan. Coming kung para mabilis this coming Sunday. Yan na, kita nyo? Nung sinagot siyang ganyan na ngayong linggo na, meron pa hong 6 na araw, mga kababayan, na magprepara. 6 na araw. Halos 1 linggo na makapagprepara sana si Baste Duterte na maisuot niya yung gloves niya na Tweety Bird at yung short na Hello Kitty. Di po ba? Kaso wala Baka inaantay lang yan mga kababayan yung sapatos niya. Na hiniram niya kay Vice Ganda. Kaya hindi natuloy mga kababayan. Kakaantay mga kababayan ng gloves na Hello Kitty. At saka yung Tweety Bird na short. At saka yung sapatos na hinihiram niya kay Vice Ganda. Hindi napadala. Kaya wala, kung inasikaso mo agad Baste, di sana okay na. Di ba? Siguro mga kababayan, ultimo mouthpiece neto kulay pink.
Mga kababayan, ano? Ha? Ultimo mouthpiece na isusot ni Baste kung sakasakali na lumaban ito, kulay pink eh. Di ba? Ito na, mga kababayan. Sa Araneta, 12 rounds. Pwede. 12 rounds. 12 rounds pa nga yung gusto ni General Torre, di ba? Ito na, next. Anong sagot ni Baste? Nung sumagot si General Torre, balikan lang natin mga kababayan, ano, para makuha natin yung buod ng kwento. Tapos yung pinali, mamaya, ano. Ito na. Torre, kasi matagal ko na talaga gusto. Yan na mga kababayan ko. Yan po ang sagot niya nung sumagot si Torre. Ito po. Pakinggan nyo mga kababayan ko. Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Kita nyo mga kababayan, kung gusto mo lang ng suntukan, Eka, di ba ikaw naghamon yan? Bakit parang tila pinapasa mo na kay General Torre na siya mismo may gusto niyan? Hindi si General Torre ang may gusto, ikaw yan. Ikaw ang naghamon. Pero bakit tila ba bigla na lang nagbago na tila ba palalabasin mo na ikaw na yung hinahamon niya? Tapos sasabihin mo, ano? Gusto mo nang makabugbog ng unggoy? Hindi dapat inuna mo na yung tatay mo. Sa totoo lang naman, ha? Kung mukhang unggoy lang ang pag-uusapan, malayo naman, di po ba? Si General Torre dyan. Mas malapit yung tatay mo sa mukhang unggoy na tinutukoy mo. Tuloy. Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon? Kita nyo mga kababayan ko? Bakit daw kailangan pang gamitin yung nangyayari ngayong kalamidad dito sa Metro Manila? Bobo talaga mga kababayan, may naulo na ito. Nabaha dyan sa Metro Manila. If you're Basa kayo kasi pag bumaha sa Davao, hindi kayo tumutulong. Dito sa amin sa Luzon, kapag ka nagkaroon ng mga ganito, nagkakaroon ng bayanihan. Palibasa kayo dyan, kayo lang nabubuhay dyan. Yung mga kababayan nyo, minsan engot-engot din, binoboto pa kayo eh. Kita nyo, kahit baha, kahit lunod kayo, di ba? Kahit hindi nyo ayudahan, bigyan ng tulong, okay lang. Dito iba, nagbabayanihan kami. Tuloy. really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan, and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions Kita nyo? for the event. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Kita nyo, nagbigay na ho ng kondisyon, mga kababayan ito. Noong sinagot ho ni General Torre, yan, meron pang pakondisyon si Bobo, tanga. Kaya nandidiri si Libayan dito eh. Sabi ni Libayan, nakakadiri ka. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente, and let it. Kita nyo, inutusan na mga kababayan, halatang takot na, nanginginig na nga, Mga kababayan, malamang yung, malamang ho, mga kababayan, wala nang itlog to. Malamang mga kababayan, baka ang sinusuot nito, panty na eh. Oo, panty na sinusuot niyan. Baka naman nagda-diaper pa, ano? Hindi kaya nagda-diaper pa to? Kasi yun yung sinasabi ng mga tao doon eh. Bakla ka daw, bakla ka daw. Barbie ka daw, Barbie ka daw. Diba? Duwag ka raw, duwag ka raw. Ganun basti yung sinasabi sa'yo. Doon, kanina, sa entablado, yung mga tao nagsisigawan. May nagsabi pa, baste, mangmang, tanga. Ganun eh. Yun yung mga sinasabi kanina. Sige na. Come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Kita nyo mga kababayan, alam niya naman na hindi pwede yon. Hindi mo mapipilit yung mga ganon. Ngayon, total naman yan ang hamon mo, di ba? Bakit hindi mo na ikaw magpagawa? Kasi mamaya si General Torre, yan naman yung ihahamon sa'yo. Ang tanong, baka naman lalong manginig ang itlog mo. Di mo ba? Kung hahamunin ka
ni General Torre na kayong dalawa magpa-drug test. Oo, nasabay. Lagot ka. Lagot. Oh, ngayon ho mga kababayan, nag-iba na ho. Oo, nag-iba na ho yung kanyang salaysay. Pakinggan ho ninyo. Ah. Sinabi ko talaga, pag nagsuntukan tayo, Kita nyo mga kababayan ko, hindi daw hinamon mga kababayan. Kita nyo mga kababayan yung palusot nito, no? Takot ka lang! Takot ka lang, basti! Alam mo, sa totoo lang, kung hindi ka naging Duterte, wala. Oo. Wala kang kwentang tao. Malamang-lamang ka ng city jail eh. Malamang eto mga kababayan, nakikita nyo na sa lansangan. Nagsasalita mag-isa. Di ba mga kababayan? Meron hong usapan. Kanina doon sa mga bulong-bulungan, kaya pala natakot ito, takot pala talaga magpa-drug test. Kasi kailangan pala sa boxing, bago ikaw ay sumalang, rules yun na kailangan i-drug test ka muna. Mukhang natakot doon sa drug test talaga. Kaya ngayon nagpapalusot mga kababayan, hindi na siya naghamon, nag-hotdog siya. Oo. Nag-hotdog mga kababayan. Pasok! hindi naman kita hinamon. Sinabi ko talaga, Kita nyo? pag nagsuntukan tayo, bubogbog kita. Ganun ba yung sinabi niya mga kababayan ko? Hindi ganun. Baste. Yan ang problema sa inyo. Ha? Kapag ka gigipit na kayo, ang dami ng alibay. Ganito lang naman yung mga kababayan. Naniniwala po ba kayo sa kasabihan? Sa matandang kasabihan, ewan ko kung kasabihan ito sa may Davao. Kasi mga kababayan, namulat tayo sa mga kasabihan na ganire. Kapag ka may gusto, may paraan. Kapag ka ayaw, napakaraming dahilan. Tama po ba mga kababayan? Ganyan po ikasabihang matatanda yan. Kapag ka gusto, may paraan. Kapag ka ayaw, napakaraming dahilan. Kaya ho yan makikita nyo na mismo sa mga nilalahad sinasabi ni Barbie. Barbie Duterte. Di ba ba? Hindi mo kami maloloko. Yung mga sinasabi mong yan ay nagpapatunay lang na umiiwas ka sa hamon mo. Baliktad na ngayon kung sino na naghamon, siya pa umiiwas doon. Di ba mga kababayan? Kung sino pa yung naghamon, siya pa yung umiiwas doon. Nakakahiya. Alam mo ba sa amin ang tawag? Mangibabaing ka. No kasta ti mangag mo ti karoba na agbekkelkan. Estaw! Di ba? Naku mga kababayan kapag kaganyan na maririnig mo sa kapitbahay mo, yung bang ikaw tawaging duwag, walang silbi, inutil. Kung ako sa iyo, basta kumuha ka ng tali. Oo, itali mo sa puno ng kamatis. Itali mo dyan sa ulo. Oo, ulo. Bahala ka na kung saan pwedeng ulo. Sigurado naman wala yatang ulo sa ibaba ito. Di sa ulo na lang mo. Dito na lang sa leeg. Grabe. Tuloy. Hindi kita hinamon, tanga. Kita mo, galit na galit pa siya. Hindi kita hinamon, tanga. Ikaw ang tanga, baste. Naunawaan ng lahat ng Pilipino yung sinabi mo. Maliban na lang kung yung Tagalog na salita mo, ikaw mismo hindi nakakaintindi rito. Tama mga kababayan? Iyon ang problema. Mukhang yung salita niya, Tagalog na, mukhang hindi pa naiintindihan yan. Kaya nahihirapan. Tuloy. You're just as stupid as the journalist that asked you. Kita mo? Pati yung journalist dinamay mo?
Pati ho yung reporter mga kababayan na nagtanong at nagpaabot nung hamon niya, abay mga kababayan, oh, sinisi pa. Ganyan talaga kayong mga takot. Oo. Ganyan talaga yung maraming mga ginagawang kasalanan. Ganyan talaga yung mga guilty. Laging naghahanap ng masisisi. Tama po ba mga kababayan? Ha? Ganyan po talaga yung mga guilty. Laging naghahanap ng masisisi. Kaya ultimo yung reporter, abay dinamay ni Re. Langya ka, basti. Kaya ikaw ngayon, alam mo, yung kredibilidad mo, negatibo. Yung negatibo, baka abutin pa ng negative 100 ito. Yung kredibilidad ni General Torre, grabe. Kulang na lang kung maghahalalan bukas, wag nang magsona, baka ibotong presidente. Tama? Diba? Yun eh. Oh, kapag kasi General Torre, mga kababayan, kung ang halalan bukas, wag nang magsona, naku, baka iboto ng sambayanan. Dahil ang kredibilidad ngayon ni General Torre, naku, mahirap pantayan kahit magsama-sama pa kayong mag-ama. Yung tatay mong nakakulong, yung ate mong putak ng putak sa may dahig, yung kuya mong pinagtatanggol ka pero ayaw naman lumaban, at ikaw na isang tangat inutil. Pagsama-samahin kayong apat kontra kay General Torre, hindi sasapat. Tama! Yun mga kababayan. Oh. Natalay. Oh, ano na? Wala na. Oh, so yan mga kababayan. Ang mga tampok, dine, kay Baste Duterte na naduwag, hindi ho dumalong. Oh, isa pa, pasok. Torre, kasi matagal. Ito, tingnan ninyo mga kababayan, no? Ito pa yung sinabi niya eh. Ha? Meron pang wag kang mag-alala. Eka. Huwag kang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kasi matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, ara na makaya mitas. Kita nyo mga kababayan yung sinasalita, hindi niya ba naiintindihan yung sinasabi niya? Ang mga Duterte ba, hindi nila naiintindihan yung mismong mga salita nila? Di ba? Paong pangalan, kita mo sa paong na po. Pag mo pala, paong na po. Kita mo, nauna na nga dyan. Hindi ka ba nasanay dyan? Di ba? Sabi mo inamon mo ng ang sarap sampaleng, kamo? Oh, nung pinuntahan ka, di ba, alam nyo mga kababayan, ganito ang istorya. Si Baste, mga kababayan, abay, sasampalin daw si General Torre pag nakita. Meron pong event, ikukwento ko, true to life yan. Mayroon pong event na magkikita sila roon. Ano po? Aba mga kababayan, nung nabalitaan na parating si General Torre, abay karipas ng takbo yan. Kumaripas ng takbo si Baste noong pa. Noong sinabi niya na sasampalin niya kapag nakita niya si General Torre. Kung hindi ba naman tanga to, pagkakataon niya na sana. Yung pagnanais at pangarap niya na masampal, masaktan si General Torre na nagpakulong daw sa tatay niyan. Na nangidnap daw sa tatay niyan. Di ba? Di pagkakataon mo na sana kung dumalo ka, tapos gustong pa Lunes, Martes, kung hindi ka ba naman tanga. Hindi ba kapag Lunes at Martes may mga pasok? Hindi ba mas maganda talaga ng Linggo? Para kahit ikaw mismo, day off mo. Walang pasok ang gobyerno. Di po ba? Pero, ang nangyari, wala talaga mga kababayan. Bakit? Hindi talaga dumaloy. Yun lang ho. Kayo na ang nagsabi na si Baste, duwag talaga. Gumawa na lang ng mga senaryo, kwento-kwento para mapagtakpan ang kaduwagan niya. Paong pangalan, kita mo sa paong na po. Pag mo pala, paong na po. Kita nyo mga kababayan, hindi ka naman pumunta. Magkikita sana kayo, di sana nasampal mo kung totoo.
Eh, ako, mas naniniwala na akong bakla ka talaga na nagtatago sa tattoo mo eh. Oo. Ha? Yun yung sabi-sabi ngayon sa social media. Bakla, Barbie, oo. Ha? Si Baste, nagpatato para maitago ang totoong kasarian. Oh, di ba? Ang totoo pala mga kababayan. Oo. Sumusubo ng hotdog tuwing umaga yan. Oo. Sumusubo ng hotdog tuwing umaga. Masalap daw na almusal yan. Dahil mga kababayan, sa umaga, matigas-tigas pa yan. Pagdating na ng hapon, mga kababayan, yung hotdog, lumalambot na. Kaya habang bagong luto, dapat isubo na. Sige, tuloy. Kita mo sumuntok. Para kang ano? Ano klaseng suntok yan? Kulang na lang, babain mo na eh. Diba? Parang tanga lang sumuntok. Wala, mga kababayan, mahina. Ito pa, Baste. Balikan natin lahat yung mga pinagsasabi mo. Puntahan kita. Eto na naman. Merong ganyan. Gusto mo puntahan. Hindi pa magkikita na sana kayo sa isang handaan. Pero tumakbo ka naman nung nalaman mo na parating si General Torre. Diba? Puro lang kayo salita. Puro salita. Yung mga mangmang, tangat, bobo, naniniwala. Ay, nako. Ano lang? Walang kamera. Suntukan tayo, walang gloves. Bakit pa kailangan mo ng masyado ka mang masubis? Kita nyo, mga kababayan ko? Kita nyo nga gusto. Yan ang kaibahan natin sa mga hinahangaan ng mga DDS. Yung po ba'y tama? Tanong ko lang. Baka naman may DDS na pwedeng sumagot dyan. Tama ba yung pananaw na ganon? Yun daw ang gusto niya, yung suntukan na walang gloves? Di ba? Suntukan lang daw talaga sila. Yung ba gusto nyo? O yung katwiran na, sige, gawin nating tama at gawin nating magkaroon ng benepisyo ang ating mga kababayan dahil maraming biktima ng pagbaha. Para kumita. Etong gagawin namin lalaban na ako, Mga DDS, pag-isipan yung maigi kung nasa tamang pag-iisip pa kayo. Kaya ang tanong ko, paano nyo maiisip na kayo ay wala na sa katinoan kung wala naman na kayo sa katinoan talaga? Hirap, ano? Yung bang mag-iisip yung wala na sa katinoan? Paano nila maiisip na wala na talaga sila sa katinoan? Di ba? Tuloy. Ganito yan. Ganito yan, may paganyan-ganyan ka pa. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan mo pang gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila? Paulit-ulit, ganyan lang ko yung sinasabi, mga kababayan. So ngayon, puntahan natin itong General Torre. Anong may sinasabi, mga kababayan? Eto na. Dito. Kung political text sa Yan na. Eto ngayon, Baste. Ayoko magmura. Pero minumura na kita sa isip ko, Baste, may hamon sa'yo si General Torre. Minumura kita sa isip ko, May hamon sa'yo! Eto na, mga kababayan. General Torre, may hamon kay Baste. Ano yon? Pasok. aming dalawa lang naman involved dito. Kung political text sa aming dalawa, ay anytime, anywhere. Pwede. Nako, ayan na. Paano ngayon yan? Hinahamon ka na. Mag-hair follicle test kayong dalawa. Huwag mong si bato lang ang paatinin mo, Dahil walang buhok yon.
Walang makukuha. Ikaw mismo, Baste, tumugon ka kasi tinugunan ni General Torre yung hamon mo. Dito wala nang sakitan. Kukuhanan ka lang ng sample. Oh, dalawa lang kayo. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, si Baste, bobo. Oo, hindi niya alam yung ginawa niya, siya ang talo. Kahit saan pa mga kababayan, yung tumira siya na checkmate siya, ganun ho nangyari kay Baste. Oh, ngayon, Baste, hair follicle test. Ang hamon naman ni General Torre sa'yo. Palag! Kapag hindi ka tumugon dito, nako, Baste, iisipin ng maraming mga DDS, iisipin ng maraming mga taga-Davao, iisipin naming mga Pilipino na kaya ka hindi tumugon doon sa ginawang boxing sana kanina dahil natatakot ka na i-drug test ka. Baka magpositibo ang resulta. Hindi kaya mga kababayan ko? Hindi kaya ganon? Baste! Yan ang problema sa'yo. Ang hinamon mo, si General Torre. Nagkamali ka dyan. Bakit? Batak yan! Si General Torre, tandaan mo, batak yan! Ikaw, sabi nila, batak na batak ka. Magkaiba yun. Kung si General Torre batak, ikaw batak na batak. Yun ang sabi nila. Kaya ngayon, ito ang hamon sa iyo ni General Torre. Magpa-drug test kayong dalawa. Hair follicle test. Yan ang lagi niyong bukang bibig. Ngayon, dalawa kayo. Hair follicle test. Ito ngayon ang hamon, mga kababayan, ng ating butihing PNP chief. Opo, wala lang iba kung hindi po si General Torre. Kaya eto mga kababayan, i-call out ninyo si Baste. Hair follicle test, hamon ni General Torre. Minumura kita sa isip ko, Baste. Ano kaya? Papalag ka ba? Wala na sakitan. Hair follicle test lang ang kailangan. Baste, pag hindi ka tumugon, araw-arawin ka namin. Kung anong ginagawa nyo kay Pangulong Bongbong, ibabalik namin. May hamon sa'yo yung hinamon mo. So may karapatan na ngayon na maghamon sa'yo. Tama ho mga kababayan? Tama? Diba? Ngayon mga kababayan ko, si General Torre ay may karapatan ng maghamon dito kay Baste. Ang hamon! Hair follicle test. Tandaan nyo yan mga kababayan. Sa mga ating katunggali, ati ring i-comment sa kanila yung madalas nilang kino-comment sa atin. Magpa-drug test ka, Baste! Ina mo. Sorry, di ko mapigilan ito. Ina mo talaga. Ina mo. So mga kababayan, pwede po ba? Ang ating i-comment naman ngayon sa kanila ay magpa-drug test ka, Baste. Diba? Drug test. Diba? Tama po ba mga kababayan? Balik natin sa kanila. Yaan mga kababayan. Ito na. General Torre, ito ang hamon sa'yo. Baste, pasok. Kaming dalawa lang naman involved dito. Kung hair follicle test sa aming dalawa, ay anytime, anywhere. Pwedeng-pwede na mag-hair follicle test kami. Patay. Anytime, anywhere. Pwedeng-pwede. Magpa-hair follicle test kayong dalawa. Kininam. Naspak kayo dito. Naspak. Naspak. Huwag ka na daw magdamay ng kung sino-sino.
Si General Torre lang naman ang hinamon mo. Ang dami po pang dinadamay. Oh, baka mamaya, pati yung ninuno mo, damay mo na rito. Talay. In the event na maghamon po siya uli at dalhin sa ibang araw, may panahon pa ho ba si General Torre para tayo tanggapin? Ay, nako kung ako wag na. Ang tanong rin nung reporter paano ko daw kung naghamon uli, naganapin daw sa ibang araw, tatanggapin pa ba? Ay, ako wag na. Mga kababayan naman, pinagbigyan nyo na. Kita nyo, ginawa na kayong di ba? Katawa-tawa. Para sa kanya, katawa-tawa yun dahil feeling niya na isa niya si General Torre. Pero hindi nagkamali siya doon. Ngayon, maghahamon uli. Ilang hamon mo na ba yan, baste? Nakakadalawa ka na. Nung una, sasampalin mo raw siya. Tapos biglang nag-iba. Tumakbo ka nung alam mong parating na siya. Ngayon naman, naghamon ka, sinagot ka. Ayan, ang venue, Rizal Coliseum. Saksi pa si Jose Rizal doon. Ano nangyari? Nga. So ngayon, General Torre, anong masasabi mo dyan? Nakita niyo naman, napakalaki naman ng ating effort at pagod na inilagay dito. Correct, ang dami na hong effort mga kababayan. Kung makikita nyo lang mga kababayan, nakapalibot ang mga pulisya. Doon po mismo sa Rizal Coliseum. At po, yung pag-aasikaso hindi matatawaran. Tapos gusto nyo ulitin pa. Nako! Wala na, baste. Napatunayan na ng madlang Pilipino na ikaw ay kamag-anak ni Chucky. Ang kaibahan nyo lang, si Chucky, parang ate mo Diba? Ikaw, si Barbie. Si Chucky kasi matapang yon. Kahit anong gawin, sumusugod si Chucky. Si Barbie, andun, nagtago sa Singapore. Yun ang kaibahan yung dalawa. Si Chucky, nakamag-anak mo, sumusugod yun. Ikaw, nagtago ka I don't think na he is worth responding to at this point in time. Parang hayaan mo na natin siya sa kanyang mundo. Oo nga, mukhang may sariling mundo ka raw. Baka naman malakas yung tama mo talaga. Kaya sabi ni General Torre, may sarili kang mundo. Tanong ko lang, baliw ka ba? Baliw ka ba, baste? Baliw ka ba? Kasi sabi ni General Torre, may sarili kang mundo Dahil yung may mga sariling mundo, yung mga baliw, di ba? O nagmana ka sa ate mo. Di ba? Backfire sa kanila lahat ang sinabi nila at hamon nila, sabi ni Maring Linda. Hindi na ako tatanggapin kung imumove niya sa ibang araw. Sabihin niyo lang at tingnan natin kung anong isasagot natin yan. Pero I don't think really that there's still logic. Kita nyo, wala nang logic yun para sagutin pa. Ako mga kababayan, hindi na. Kung ako si General Torre, hindi na, tama na. Naglolokohan na lang tayo. Di po ba? Tuloy. Anything that he say anymore. Parang yun nga Ang credibility kasi parang, di ba? Maloko mo ako ng isang beses, shame on you. Pag niloko mo ka ng 2 beses, shame on me. Correct! Pag naloko mo ng 1 beses, shame on you. Pag niloko mo ng 2 beses, shame on me. Tama naman yung sinabi ni General Torre. Ginagago mo na yung sarili mo, no? Ay, wala na. Baste, wala ka nang dapat patunayan dahil napatunayan na naming Barbie ka. Alam mo ba yung Barbie? Barbie. Ay, sabi ko na, Barbie. Diba? Sayang ang tato. At kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam na nanloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila. Ganun talaga General Torre. Ano ba tawag doon sa mga DDS na ganun? Buti pa yung mga DDS na iba natauhan na. Pero kayo, anong pag-iisip meron kayo? Kahit ako nahihirapan dito. Ayan, galing na mismo kay General Torre. Nahihirapan na rin siyang unawain kung anong may pag-iisip meron kayo.
Hirap unawain yung mga DDS, ano? Biruin nyo, pinaniniwalaan nyo, isang baste na wala man lang tinupad sa sinabi. Isang baste na naghamon, pero siya yung maraming kondisyon. Isang baste na pabawi-bawi, noong binas sa social media, biglang hindi na naghamon. Isipin nyo maigi yan, mga tangat bobo. Di ba? Tuloy. Tuwa naman silang niloloko sila. So, hindi naman tayo obra. Kaya nga nagtataka ako anong klase yung mga supporters meron siya na alam na lang nanloloko lang yung tao, nagpapaloko na rin lang sila. Tuwang-tuwa naman silang niloloko sila. So, hindi naman tayo obra doon. Hindi tayo kasali sa mga taong na pwede niya lokohin all the time. So, General, safe to say na ito na po yung huling pagtanggap niyo sa hapon? I think so. Yeah, marami akong ibang trabaho. And he's really not worth response. Tama, marami yung trabaho si General Torre. Eh kung tulad lang ng mga Duterte, tulad ni Baste, hindi naman nagtatrabaho eh. Baste, si General Torre, punong abala ng pulisya. Ikaw, hindi nga namin alam kung anong trabaho mo dyan eh. Nagtatrabaho ka ba talaga? O party dito, party doon? Ha? Ano? Ha? Oh, ano? Baka naman ang ginagawa ni Baste, tanungin nyo, baka naman Baste, BJ doon, BJ dito. Ano? Baka naman ang ginagawa ni Baste, mga kababayan. O, tanungin lang natin, Baste, hindi kaya? BJ dito, BJ doon ang ginagawa mo? Lang yan na yan, mga kababayan. Si General Torre busy. Pwede ba? Huwag mo nang abalahin. Huwag mo nang abalahin. Siya kabaklaan, nagawain. Nagets mo yung ibig kong sabihin? Ulitin ko, iisa-isain ko, at dadahan-dahanin. Busy si General Torre. Abala sa mga gawain. Huwag mo nang abalahin. Ha? Hindi kagaya mo. Di ba mga kababayan ko? Wala ka nga kayo dyan. Ano masasabi nyo dyan mga kababayan? Ha? Anong masasabi nyo? O eto, magkano ba kinita? Pasok! About sa organizer kung magkano, ano? Ayan na mga kababayan, good news ito. Ang maliwanag lang dito sa amin ay almost 20 million. Nako! Almost 20 million ang ating nalikom para sa... Kita nyo? Ganun-ganun lang nakalikom si General Torre. Almost 20 million. Meron pang isa. Yung pong mga nag-pledge, mga kababayan, hindi pa kasama. Oh, yung pong i-auction na belt ni Manny Pacquiao. Oh, magkano yun? Gusto ko nang tawaran. Di mo ba? Oh, tinatawaran ko kanina 1 milyon. Merong tumawad ng 1.2. Sabi ko, sige na, sa'yo na. Kung 1 milyon lang yun, mga kababayan. Oo, dapat naiuwi ko yun. May tumawad ng 1.2. Ayun, nadismaya na ako. Sabi ko, inyo na yan. Tuloy, magkano ang kinita? Pasok. I'm not really very sure about sa organizer kung magkano, no? Ang maliwanag lang dito sa amin ay almost 20 million. Almost 20 million ang ating nalikom para sa... Even pa ba, sir? Naka-break even ba kayo? Malaking kita. Wala, anong break even? Walang gastos dyan. Lahat mga kababayan, karamihan, nako, donasyon. Kita nyo? Pledge, kita nyo? Kasi walang gastos ito actually dahil ibinigay ng iba-ibang mga ahensya ang kanilang suporta ng libre. Kaya ang perang nalikom natin na almost 20 million ay diretso na sa DSWD, Quezon City Red Cross at sa National Red Cross. Kita nyo mga kababayan ko? Tindi, no? Tindi, mga kababayan, no? Diba? Iba talaga yung utak din ni General Torre, hindi nyo matatawaran eh. Kala siguro ni Baste, maiisan niya eh, no? Akala siguro ni Baste, mga kababayan, level lang ng utak niya, yung utak ni General Torre. Hindi niya alam, mga kababayan, genius ito. Para mas madali mong maunawa ang Baste, ikaw ay row 4. Si General Torre, row 1. Oo.
Ikaw malapit sa basurahan. Si General Torre malapit kay ma'am. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.